Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kaniyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at mayroon kayong mga katanungan, mangyaring lumapit po sa aming reception table, doon po katabi lamang ng entrance pagkatapos ng pananambahan at ikalulugod po naming makilala kayo at sagutin ang inyong mga katanungan kung mayroon. Kaya muli po, welcome. Ngayong hapon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng 2 Korinto. Ang ating Pastor George Gan ay mangangaral mula sa 2 Korinto, Kabanata 11, talata 30 hanggang Kabanata 12, talata 6. Mga awit, Kabanata 34, talata 1 hanggang 10, isang awit ni David. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Anghelang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa Kanya'y di mauudlot. Lumapit tayo sa Diyos nang may mapagpakumbabang puso sa harap ng Kanyang trono. Nakabukas ang ating mga kamay at handang tanggapin ang Kanyang salita at ang paglalahad ng Kanyang probidensya. Naway laging nasa ating mga labi ang Kanyang papuri na umaagos mula sa mga pusong lubos na umaasa sa Kanya. Kaya tayo po'y tumayo at tumawit para luwalhatiin ang ating Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu sa biyayang ibinuhos sa pamamagitan ni Kristo sa pagtubos na mayroon tayo sa Kanyang sakripisyo at sa Kanyang Espiritu na siyang tatak ng ating pag-asa. And glorify our God, the Father of our Lord. In Christ He has a
His blessings on us for pure and blameless in His sight, He destined us to be. And now we've been adopted through His Son eternally. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Come praise and glorify our God who gives His grace in Christ. In Him our sins are washed away, redeemed through sacrifice. In Him God has made known to us the mystery of His will, that Christ should be the head of all His purpose to fulfill. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Come praise and glorify our God, for we believe the word, and through our faith we have a seal, the Spirit of the Lord. The Spirit guarantees our hope until redemption's done, until we join in endless praise to God the Three-in-One. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Amen. Ang lalaking katipan, si Kristo, ang ating Panginoon, ay darating hindi para sa mga malakas, kundi para sa mga mapagbantay, mapagpakumbaba at handa. Maging mapagbantay tayo at masayang nag-aasam sa dakilang kaluwalhatian na darating. Wake, awake, for night is flying.
One hears the watchman singing, and all her heart with joy is springing. She wakes, she rises from her gloom, for her Lord comes down all glorious, the strong in grace, in truth victorious. Her star is risen, her light is come. Oh, come, O blessed one, Christ Jesus, God's own Son. Hail, Hosanna. We enter all the marriage hall to eat the supper at your call. Now let all the heavens adore you. Let saints and angels sing before you. With harp and cymbals clearest tone, of one pearl its shining portal, where dwelling with the choir immortal, we gather round your radiant throne. No vision ever brought, no ear has ever caught such great glory. Will we in victory sing hymns of praise eternally? No vision ever brought, no ear has ever caught such great glory. Therefore will we in victory sing hymns of praise eternally. Mayroon po tayong ganitong pagnanais na makilala ang Diyos, hindi lamang sa intelektual, kundi malalim na pagkakilala dahil sa Kanyang hindi masukat na biyaya sa atin kay Kristo. Ang pagnanais na ito ay hindi isang bagay na ating sinimulan. Ito ay nakaugat sa katotohanang Siya ang unang kumilala at nagmahal sa atin. Sinasabi sa Jeremiah 31, makikilala nila akong lahat, mula sa pinakamaliit sa kanila hanggang sa pinakadakila, sabi ng Panginoon. Sapagkat aking patatawarin ang kanilang kasamaan at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang kasalanan. Once held dear, built my life upon. Oh, this world reveres and wars to owe. All I once thought gain, I have counted loss, spent and worthless now, compared to this. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Now my heart's desire is to know you more, to be found in you.
knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. And I love you, Lord. Natili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Jeremias, Kabanatang Siyam, talatang 23 hanggang 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat ang mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Jeremias, Kabanatang Siyam, talatang 23 hanggang 24. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kami po ay nagkasama-sama upang kayo ay aming sambahin. Tunay nga na kayo ang aming dakilang Diyos, ang aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa inyong bugtong na anak na inyong isinugo upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At sa pamamagitan ng paniniwala o pananampalataya sa Kanya, kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos. Tunay na kayo lamang ang nararapat na tumanggap ng pagpuri at pasasalamat. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo ng may pagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami po ay nagkasala sa inyo. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami po ay naging mapagmalaki, na kung saan ay minsan ay nagiging arugante pa kami at hindi namin naiisip ang nararamdaman ng aming kapwa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami kung kami man ay hindi naging sensitibo sa mga pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay, pati na rin ang aming mga kapatiran. Patawarin niyo rin kami, Panginoon, kung kami man ay naging ay hindi namin nabigyan ng oras o ng tamang o ng pagkakataon na kayo ay aming makausap sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay-nilay ng inyong salita. Na madalas ay napaprioritize namin yung mga makamundong gawain. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming bansa, ang mga leader ng aming bansa. Alam po namin na nakikita ninyo ang kaguluhan na nangyayari sa aming gobyerno na kung saan ay matindi ang korupsyon na nangyayari. Kaya kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon, at hinihiling namin na sana ay tulungan nyo kaming malagpasan namin ito. Naway mag-raise up sana kayo, Panginoon, ng mga taong makadiyos na siyang mamumuno dito sa aming bansa at tulungan kaming makabangon muli sa kahirapang ito.
Panginoon, gabayan niyo po ang aming presidente at ang miyembro ng kanyang kabinete at hanggang sa pinakahuli-hulihang opisyal ng gobyernong ito. O Lord, sana po ay bigyan niyo sila ng pagkakataon na makita kayo at makilala kayo, ang aming Panginoong Jesus. Panginoon, tinataas po rin namin sa inyo ang aming iglesia. Yung mga kapatiran namin na may karamdaman, naway kayo po sana ang siyang magbigay ng kagalingan sa kanila. Yung mga kapatiran namin na nangangailangan at o di kaya nasasaktan dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Panginoon, kayo po sana ang magbigay sa kanila ng comfort, ng kapayapaan at kapahingahan sa kanilang puso at isipan. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang mga gawain ng aming iglesia sa mga Bible studies namin, prayer meetings, small group meetings, at pati na rin po yung aming ministry to the urban poor, yung mga missionaries namin, ang aming mga admin staff, yung aming mga Bible teachers, yung mga pastor, at yung lahat ng aming mga volunteers, Panginoon, pati ng kanilang mga pamilya. Naway pagpalain niyo po sila at bigyan niyo rin po ng proteksyon mula sa kaaway. And Panginoon, tinataas po rin namin sa inyo itong aming pananambahan sa oras na ito. Dito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Naway Panginoon, kayo po sana ang aming maitaas at aming maintindihan ang bawat katotohanan na aming maririnig mula sa inyong banal na kasulatan. Naway, bigyan niyo po sana kami ng isang puso na mapagpakumbaba at na kami po ay hindi umasa sa sarili naming katalinuhan, kundi umasa kami sa inyo, sa inyong kapangyarihan. Salamat pong muli, Panginoon, sa oras na ito. Naway kayo po ang siyang mabigyan namin ng kaluguran. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kung maaari po sana ay magsitayo tayo at ating babasahin ang ating pangunahing talata dito sa 2 Korinto chapter 11 verse 30 hanggang chapter 12 verse 6. Medyo mahaba-haba ito. Verse 30, kung kailangang ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan, ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesus, siyang pinupuri magpakailanman, ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Sa Damasco, binantayan ng gobernador na sakop ng Haring Aretas ang lungsod ng Damasco upang ako'y dakpin. Subalit ako'y ibinaba sa isang tiklis palabas sa isang bintana sa pader at nakatakas sa kanyang mga kamay. Chapter 12, kailangang ako'y magmalaki, kahit ito'y hindi kapaki-pakinabang, ngunit ako ay magpapatuloy sa mga pangitain at mga pahayag ng Panginoon. Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo, mayroon ng 14 na taon ang nakakaraan, dinala sa ikatlong langit, kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. At nalalaman ko na ang taong iyon, kung nasa katawan man o nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam, ay dinala paitaas patungo sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin, na hindi ipinahihintulot sa tao na ulitin. Alang-alang sa taong iyon, ako'y magmamalaki. Ngunit alang-alang sa aking sarili, ay hindi ako magmamalaki, maliban sa aking mga kahinaan. Ngunit kung nais kong magmalaki, ay hindi ako magiging hangal. Ngunit, sapagkat ako'y magsasabi ng katotohanan. Ngunit nagpipigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Pwede na po tayong magsiupo. Sabi ni Pablo, kung kailangan kong magmalaki, 3 punto po natin sa hapong ito. Sabi niya, ipagmamalaki ko ang nauukol sa aking kahinaan. Pangalawa, ipagmamalaki ko ang mga pangitain at mga paghahayag ng Panginoon. At pangatlo, hindi ako magiging hangal sapagkat ako'y magsasabi ng
katotohanan. Puntahan na po natin ang unang punto sa verse 13. Sabi niya, kung kailangan ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. May narinig na ba kayong tao na nagsasabi na siya ay isang mapagpakumbabang tao? Ha? May narinig na ba kayo na, uy, ano mo bro, I'm a very humble person. No, parang pinagyayabang niya yung kanyang pagpapakumbaba. No, hindi na humble yan. Hambog yan. No, ibig sabihin pinagyayabang niya yung kanyang kababaan. Hindi totoo yan. Okay? Pero narinig niyo ba itong salitang humble bragging? No, sa wikang Tagalog, mapagpakumbabang pagmamayabang. Talagang oxymoron yan. Pagpapakumbabang pagmamayabang. Alam niyo, ang ibig sabihin lang niyan, ikaw ay nagmamayabang sa pamamagitan ng parang pinapakita mo na ikaw ay mapagpakumbaba. Nabigyan ko yun ng halimbawa para maintindihan natin. Pero ito ay mga halimbawa lang. Kunyari may kakilala kayo na sabi, bro, alam mo, pinagpala ako ng Diyos eh. I'm really humbled by itong binigay sa akin ng Diyos. Imagine, binigyan niya ako ng bagong kotse. Tapos yung kulay pa na gusto ko, kahit ang haba ng pila, nakuha ko agad yung kotse na yun. Top of the line pa. I was really humbled by God. Ganun yung halimbawa ng humble bragging. Another illustration. Sabihin natin merong elders meeting. Not necessarily yung sa church natin. No? Siyempre, pinag-uusapan nila yung passage. Sabi nung preaching pastor, mga brother, ang hirap naman ng text na inassign sa akin. Napakahirap. Talagang nag-wrestle ako. No, hirap na hirap ako. Siyempre, yung response ng ibang mga pastor, talagang bro, naku, nakailang % ka na. Ano, matatapos ka na ba? Kailangan ka namin ipag-pray. Tapos ang sagot ng preaching pastor, tapos na. Last week pa nga eh. Parang nakakainis, di ba? Nasaan yung ibang pastor dito? Wala naman, no? Hindi naman si Pastor Pedro yun. Hindi siya yun. Meron kasi nagsabi, si Peter ba yun? Sabi ko, hindi. Halimbawa lang nga eh, di ba? Halimbawa lang. Ito na yung pinakahuli. May nagsabi na, alam mo bro, na-disappoint ako dun sa anak ko. Akalain mo, magna lang siya. Magna cum laude lang. Hindi man lang umabot ng suma. Ang hina talaga. Ulitin ko, halimbawa lang yun. Those are examples only. Ito ba yung ibig sabihin ni Pablo dito sa verse 30? Na kung saan ay sinabi niya na ang ipinagmamalaki niya ay ang kanyang kahinaan. Abay, hindi po. Hindi yan ang ibig sabihin niya. Nung sinabi niya na ang pinagmamalaki niya ay yung kanyang kahinaan. Si Pablo ay hindi nag-humble brag. No? Sa halip ay ipinapakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. Kung paano siya umasa sa Diyos, kahit sa mga mahirap at sabihin natin na near-death experience o pagdurusa, hindi siya nawalan ng pag-asa at hindi niya ito ipinagyabang. Actually, nung nakaraang linggo, nalaman natin kung paano sinisiraan ng mga huwad na apostol ang pagiging apostol ni Pablo. Nung minaliit pa siya at sinabing wala namang dating itong si Pablo kung sa itsura lang ang pag-uusapan at walang kwenta rin yung kanyang pananalita. Sinisikap nilang ikumpara si Pablo sa kanilang sarili at ibinatay nila ito sa makamundong pamantayan. At dahil diyan, gaya ng sinabi niya sa verse 16, na pahintulutan sana siya na maging hangar, kahit sandali lang, no, upang maipagmalaki din niya ang kanyang sarili ng kaunti. Yun ang sabi niya. And I remember what Josh said last Sunday, na si Pablo daw, nung sinasabi niya, na maaaring nagkikringe siya, na kung pwede lang ayaw niyang sabihin. But he had to. Kinailangan na sabihin niya ito.
para lang makita ng simbahan sa Korinto kung ano talaga ang ginagawa ng mga huwad na apostol na ito. Kaya't ipinagmalaki niya ang pagiging isang, sabi niya, ako ay isang Hebreyo, isang Israelita, galing sa lahi ni Abraham, at isang lingkod ni Kristo ng higit pa kaysa sa pinagdaanan ng kanyang mga kaaway. And then you would expect na sasabihin ni Pablo o ipagyayabang niya yung kanyang mga accomplishments, di ba? Yung kanyang mga ministry work, di ba? Like, for example, ilan na yung na-share niya ng gospel, di ba? Ilan na yung napangaralan niya ng salita ng Diyos, ilan na yung na-convert, o ilan na yung mga naitanim na iglesia, o di kaya paano lumago at lumawak ang kanyang ministeryo. Pero hindi. Hindi niya ipinagyabang yan. Bagkus Bagkus ang ipinagyabang niya ay yung kanyang mga paghihirap at mga pagdurusa dahil kay Kristo at sa kanyang iglesia. Na kahit na kini-question ng mga mananampalataya sa Korinto ang kanyang pagiging apostol, alam niyo, patuloy pa rin niyang minahal ang mga tao doon sa Korinto, sa iglesia ng Korinto. Siya ay nanatiling tapat sa kanyang pagtawag, sa kanyang responsibilidad. Hindi katulad ng mga kaaway ni Pablo na kung saan ay ang pinagyayabang nila ay yung kanilang itsura, ewan ko kung nabanggit ni Pastor Pedro sa Tagalog na yung mga false preachers daw, para malaman mo na sila ay mga huwad na mga ngaral ng salita, ay makikita mo dun sa itsura ng buhok nila. Kung naka-gel daw ba o tapos sabay tanong kay Doc Rico. Salbahe talaga itong si Pedro. Pero hindi naman huwad na mga si Doc Rico. Nagkataon lang na nakatayo yung kanyang mga buhok ng mga panahong iyon. No? Kasi yun ang gupit sa kanya So, no choice siya. But anyway, ang pinapakita kasi, ang pinagyayabang nitong mga kaaway ni Pablo ay yung kanilang itsura, yung kanilang karisma, yung galing nila sa pananalita. Pero alam niyo si Pablo, hindi doon nakasalalay yung kanyang tagumpay sa kanyang pagtugon doon sa kanyang ministeryo o sa kanyang pagtawag ng Panginoong Hesus. Nanatiling tapat si Pablo. Kahit siya ay nahihirapan, kahit siya ay nagdudurusa. Yung nga lang nakakalungkot dito, itong kanyang mga kaaway, ay sinasabi nila, kaya nagdurusa yan kasi palpak yung kanyang ministeryo. He failed in his ministry. Kaya sabi nila, kaya niya kailangan magtrabaho, kaya niya kailangan maghirap kasi alam nyo, hindi siya karapat-dapat dun sa ibabayad nyo sa kanya. Kaya siya nagnenegosyo, kaya siya nagtatrabaho. Hindi katulad namin, binabayaran kami. Kasi bakit? Gusto nila yung ginagawa namin Natutuwa sila sa ginagawa namin. Yun ang sabi nitong mga huwad na apostol. Pero kung naalala niyo yung sermon last week, sabi nga dito ni Josh, sabi niya, itong mga taong ito, itong mga taga-Korinto, they were already being enslaved and taken advantage of. Inaalipin na sila. Tinitake advantage na sila, pero pinapahintulutan pa rin nilang gawin sa kanila itong mga maling gawain ng mga huwad na apostol na ito. Pero si Pablo, nanatili siyang tapat. Kahit nahihirapan siya, nanatili siyang tapat. Bakit? Dahil mahal niya ang mga mananampalataya sa Korinto. Ayaw niyang maging pabigat sa kanila. At yun ang dahilan kung pupuntahan natin ang ating pangunahing talata sa hapong ito. Ang sabi ni Pablo, kung kailangan ako'y magmalaki, ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Alam ni Pablo na wala siyang
pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos, kundi ang kanyang kahinaan lamang. At ito ang susi upang maipakita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. To acknowledge that apart from Him, we can do nothing. Kung hindi dahil sa Kanya at kung wala siya sa buhay natin, tayo ay useless. Tayo ay worthless. Naalala niyo pa ba yung sinabi ni Pablo sa unang Korinto, chapter 1, verse 26 to 29? Ang sabi niya rito, sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga, upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. No, ito yung pananaw ng mga apostol o itong huwarang apostol sa kanilang sarili. Na sila daw ay sa wikang Ingles, they were wise, mighty, and noble. Ang nakakalungkot, ganun din ang tingin sa kanila ng mga taga-Korinto. Na sila ay matatalino, no? Na sila ay makapangyarihan at marangal. Pero alam nyo, ang pinagbabasehan nila ay hindi ang pamantayan ng Diyos, kundi ang pamantayan ng mundo. Kung alam lang nila ang pamantayan ng Diyos, hindi tumitingin sa panlabas na anyo ang Diyos. Hindi niya tinitignan kung gaano ka kakarismatic o gaano ka kagaling magsalita para gamitin ka niya. Di ba ang sabi niya nga rito ay pinipili niya yung mga hangal para hiyain ang mga matatalino. Pinipili niya ang mga mahihina para hiyain ang mga malalakas. Kaya sabi rito ni Pablo, kung siya man ay magmamalaki, ang ipagmamalaki niya ay ang nauukol sa kanyang kahinaan. And actually, he even swore or made an oath attesting that God knows he was not lying. Kung titingnan ninyo sa verse 31, ang sabi niya rito, ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesus, siyang pinupuri magpakailanman, ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Kumbaga parang sinasabi niya, Diyos ang aking testigo na hindi ako nagsisinungaling. Kinailangan niyang sabihin ito kasi nga itong mga peking apostol, sinisiraan na siya. And he wanted to prove it to them, pero hindi sa pamamagitan ng pagyayabang tungkol sa kanyang mga nagawa, no? O dun sa kanyang mga accomplishments. Hindi. Kundi sa pamamagitan ng ng kanyang kahinaan, sa pamamagitan ng ng mga paghihirap at pagdurusa na kanyang dinanas. Pero alam nyo, sa iba baka sabihin, hindi ba malakas si Pablo kung kaya niyang natiis yung ganong klaseng paghihirap at pagdurusa? Abay, hindi po. Ang gusto ipakita rito ni Pablo, na kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kung hindi dahil sa pagpapakita niya ng kanyang kahinaan sa Diyos, ay hindi niya mapagtatagumpayan ito. Dahil hindi niya maipapakita ang kapangyarihan ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit niya napagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Dahil siya ay lubos na umasa lamang sa dakilang Diyos. Kaya kung titingnan ninyo sa susunod na 2 talata, verse 32 and 33, ang sabi rito, dito pinakita na ni Pablo yung kanyang kahinaan. Sabi niya, sa Damasco, binantayan ng gobernador na sakop ng Haring Aretas ang lungsod ng Damasco upang ako'y dakpin. Subalit ako'y ibinaba sa isang tiklis, palabas sa isang bintana sa pader, at nakatakas sa kanyang mga kamay. Alam nyo, binanggit talaga itong
kahiyang-hiyang karanasan ni Pablo sa mga taga-Korinto upang ipakita yung kanyang kanyang kahinaan. Itong pangyayaring ito ay nangyari sa Damasco. No, during the early years of his conversion. No, yung sinabing gobernador dito ay yung gobernador na inatasan nitong si Haring Aretas. No, si Haring Aretas naman ay biyenan ni Herod Antipas. At si Haring Aretas ang siyang namuno dito sa tinatawag na kaharian ng Nabatea, which is another term for Arabia. At noong mga panong yun, sabi ng mga scholar na ang Damasco daw ay under the control of the kingdom of Nabatea. At ito nga raw itong gobernador, no, o itong gobernador na ito, kasama ng kanyang mga sundalo, nag-abang talaga kay Pablo na gusto nila itong hulihin. Pero nagawa ba nila yon? Hindi. Bakit? Kasi nilagay daw nasubukan nyo na bang ilagay sa isang basket? Ako hindi pa. No, inilagay siya sa isang tiklis daw sa isang basket at ibinaba sa isang butas sa pader para siya ay makatakas. Tingnan natin sa mga Gawa, chapter 9, verse 22 to 25. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo o si Pablo. At kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Nang makalipas ang maraming araw, nagbalak ang mga Hudyong siya'y patayin. Ngunit ang kanilang balak ay nalaman ni Saulo. Kanilang binantayan ang mga pintuan araw at gabi upang siya ay patayin. Ngunit ng gabi na, kinuha siya ng kanyang mga alagad at siya ibinaba sa kabila ng pader. Inihugos siya sa isang tiklis. Na mukhang itong mga Hudyo, pinagplano nila talaga, no, kasama itong gobernador, na patayin si Pablo. Nakabantay nga sila dun sa gates day and night para sigurado nilang mahuli at patayin si Pablo. Pero dahil sa probidensya ng ating Panginoong Diyos, na kahit sabihin natin na ito ay isang kahiyahiyang karanasan ni Pablo, pero ginamit talaga ito ng Diyos na maitakas siya sa pamamagitan ng pagbaba sa kanya sa isang butas doon sa pader, sa pamamagitan ng isang tiklis. Kahit na sabihin natin na ito ay kahiya-hiya, pero ginamit ito ng Diyos. Dahil alam natin na gagamitin siya ng Panginoong Jesus sa mga darating pang panahon. Normally, hindi natin kinikwento, di ba, yung mga kahiyahiyang karanasan sa buhay natin. Ayaw natin ikwento kasi bakit? Nakakahiya Di ba? Pero alam niyo si Pablo, hindi ko naman sinasabing walang hiya siya, no? Pero hindi niya ikinahihiya ito. No? He was willing to show his weakness, his vulnerability. Kaya nga sabi ni Pablo, I would rather boast about my weaknesses. Kaya kung titingnan ninyo ngayon, talon lang tayo sa verse 9 ng 2 Korinto 12. Anong sabi ni Pablo? Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sabi ng Diyos, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Ang sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Para ano raw? Mapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. Beloved, it is through our weakness that God's power is made manifest and it is made perfect. Not because of us, kundi dahil
sa ating dakilang Diyos. At alam ito ni Pablo ng taos-puso. Kaya nga hindi siya nahihiya na ipakita sa tao ang kanyang kahinaan. Hindi katulad ng ibang mga tao o ibang mga leader o di kay pastor pa na imbis na ipakita yung kanilang kahiyaan ay ang kanilang kahinaan ay parang ina-isolate pa nila yung kanilang sarili. And they put up a strong front para lang masabi na hindi sila mahina. Pero for Paul, hindi ganoon. No, he was willing to show people of who he is inside and out. Yung kanyang kahinaan. Na katulad ng karamihan o ng lahat ng tao, na siya ay isang makasalanan din, na nangangailangan ng isang tagapagligtas. At alam niya, yun lamang ang tanging paraan sa pamamagitan ng kanyang kahinaan para maipakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Moving on to our next point, sa chapter 12, verse 1. Ang sabi rito, kailangang ako'y magmalaki, kahit ito'y hindi kapaki-pakinabang. Ngunit ako ay magpapatuloy sa mga pangitain at mga pahayag ng Panginoon. Again, masisense mo rito na hindi talaga natural kay Pablo yung pagmamayabang. Kaya nga sabi niya rito na kahit na sabihin natin na ito daw ay necessary, alam niya na itong pagmamayabang ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya. Pero dahil sa ang kanyang authority ay ina-undermine nitong mga false apostles, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. And at this point, kinailangan niya talagang sabihin ang isang bagay na ayaw niya talagang ikwento. At ano ito? Ito ay yung mga pangitain at mga pahayag ng Panginoon. Visions and revelations of the Lord sa wikang Ingles. This is so out of Paul's character. No, kung yung natatandaan niyo sinasabi ni Josh, Paul was perhaps cringing when he was saying this. Naalala niyo sinabi niya sa unang Korinto chapter 13 verse 1 and 2. Ang sabi rito, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Para kay Pablo, magawa niya man yung mag-speak in tongues, magawa niya man yung mag-prophesy at makakita ng mga pangitain at mga revelations. Ang sabi niya, ang lahat ng ito, kung walang pag-ibig, ay ano? Walang kabuluhan. Sa Colossus, chapter 2, verse 18, ang sabi rito, huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na pinanghahawakan ang mga bagay na kanyang nakita, na nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. Sa wikang Ingles, sabi rito ni Pablo, do not defraud yourselves. Alam nyo kasi itong mga taga-Colosas, nadideceive na sila ng mga taong sumasamba sa mga anghel at sinasabing sila ay nakakakita ng mga visions or pangitain at merong mga revelations. Ang sabi ni Pablo, huwag nyo silang paniwalaan. Dahil itong mga pangitain na nakikita nila ay malamang galing sa kanilang mga, sa wikang Ingles, delusions. Pero alam nyo, ang nakakalungkot dito sa panahon natin ngayon, nangyayari pa rin ito . Kung makarinig kayo ng
isang mangangaral ng salita o isang preacher na sinabi na kinausap ako ng Diyos sa isang pangitain, may tumakbo na kayong palayo, no, as far as you can. Kasi that guy is not up to something good. No, meron siyang ibang motibo. At yan ay upang huthutan kayo. Biro mo sabihin niya, sabi sa akin ng Diyos, pagpapalain ka raw niya kung bibigyan mo ko ng kotse, ng bahay at lupa. They do that. Yan kailangan nating mag-ingat. Hindi naman natin kailangan maniwala sa ganyan, di ba? Kasi alam natin na lahat ng kailangan natin ay nandun na sa kanyang banal na kasulatan. Kaya nga meron tayong nakalagay niya na sola scriptura. Di ba? Scripture alone. Meaning to say, na ang salita ng Diyos ay sapat na. No? Scripture alone is sufficient. At dito, kaya mo makikita yung reluctance ni Pablo na pag-usapan itong pangitain at mga revelasyon. Kung pwede lang talaga, ayaw niyang pag-usapan ito. Bakit? Kasi pwede ito sakyan ng mga bulaang apostol. At sabihin din nila, ako rin kinausap ako ng Diyos. Ito yung pinakita sa akin ng Diyos. Pero katulad ng sinabi ko, kung ginawa nila yon, sigurado yan, they do it for their own sordid gain. Pero sa panahong ito, kailangan talaga ni Pablo na sabihin yan. No, kailangan niyang ipaalam sa mga taga-Korinto just to prove his apostleship. At ginawa nga niya ito nung banggitin niya itong pangitain na nangyari sa kanya. Actually, may binanggit na rin siya bago ito dito sa pangalawang Korinto. Yung pangyayari sa kanya nung siya ay naging nakakilala kay Jesus, that's actually a vision that happened to him. No, na kung saan siya ay papunta sa Damasco at bigla na lang meron isang maliwanag na bumalot sa isang maliwanag na liwanag na bumalot sa kanya, na ang sabi ng iba yan daw ay yung kaluwalhatian ni Kristo, dahil after that narinig niya ang boses ni Jesus. Kaya dito sa mga Gawa, chapter 9, verse 27, ang sabi rito, subalit kinuha siya ni Bernabe. Si Pablo yung kinuha. Iniharap siya sa mga apostol, isinalaysay sa kanila kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon, na nakipag-usap sa kanya, at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Meron pa, another vision he received sa mga Gawa, chapter 16, verse 9 to 10. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. At pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia, na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Actually, kung titingnan nyo, kung nabasa yung whole book of Acts, marami pang mga talatang binabanggit doon na nakatanggap ng pangitain at revelasyon, si Pablo. Pero alam nyo, itong binanggit niya sa 2 Corinthians 12, hindi niya actually binanggit ito doon sa mga Gawa. And I think we all know bakit. Mamaya makikita natin. Sabi dito sa verse 2, 2 Corinthians 12, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng 14 na taon ang nakaraan, dinala sa ikatlong langit, kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Yung pangalawang Korinto ay isinulat dun sa mga panahon na AD 55 or 56. Sabi niya 14 na taon ang nakakaraan, then this could perhaps be around AD 41 or 42. At ng mga panahong ito, it's either nasa Tarsus siya o nasa Antioch.
Now, you would also notice na itong si Pablo, he mentioned himself in the third person. No, parang ibang tao yung pinag-uusapan, hindi yung sarili niya. Bakit kaya? Actually, maraming spekulasyon tungkol dyan eh. Pero alam niyo po, ako ay naniniwala na dahil nga ayaw ito ipagyabang o ikwento man lang ni Pablo, kaya inihihiwalay niya yung kanyang sarili mula sa karanasan na ito. Paul says that this man in Christ was caught up into the third heaven. No? Dito sa Tagalog, dinala sa ikatlong langit. Pero sa wikang Ingles, yung caught up, sa salitang Greko ay harpazo, na ang ibig sabihin ay to seize or to be snatched away. Ito rin yung ginamit na salita sa unang Thessalonica chapter 4 verse 17 na kung saan ay na-describe dito yung snatching away o yung rapture ng iglesia or the rapture of the church. So, anong ibig sabihin niya na dinala siya sa ikatlong langit? Ibig sabihin ba niyan ay merong una at pangalawang langit? Abay, meron po. Yung unang kalangitan ay yung pagtapak nyo dyan sa labas at makita nyo yung kalangitan at yung mga ulap. No, that is part of the first heaven. And then beyond that, kung nasaan yung haring araw, yung buwan, yung mga planeta, yung mga between, yan yung tinatawag natin na second heaven. And the third heaven ay hindi kayang makita ng ating mga mata. No, kahit yung pinakamalaking telescope pa sa buong mundo, hindi niya kayang makita itong third heaven o pangalawang langit. At itong pangalawang langit, ang sabi ni Pablo, ito daw ay itong pangatlong langit, ang sabi ni Pablo, ito daw ay ang paraiso. Kaya kung titingnan natin sa verse 3 and 4, ang sabi rito, at nalalaman ko ang taong iyon. Kung nasa katawan man o nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Ay dinala pa itaas patungo sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin, na hindi ipinahihintulot sa tao na ulitin. Ngayon dito, binanggit ulit ni Pablo na hindi siya sigurado kung siya ay nasa katawan o hiwalay sa katawan nung mangyari ito. No, hindi niya alam kung ito ay bodily or out of the body experience. Kaya kung siya mismo hindi niya alam, dapat hindi rin tayo mag-spekula. No, kung ito ay anuman kung ano yung nangyari sa kanya. Pero sa tingin ko, kaya hindi niya alam kung ano yung nangyari kasi na-overwhelmed siya dito sa karanasan na ito. No, ang karanasan na iyon ay tunay na kalugod-lugod at talagang overwhelming. Bakit? Sapagkat natitiyak ni Pablo na siya ay dinala sa paraiso. Sa madaling salita, siya ay dinala sa harapan ng Diyos, sa harapan ng kanyang tagapagligtas. Naalala niyo ba yung sinabi ni Jesus matapos sabihin sa kanya nung magnanakaw sa krus na alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian? Naalala niyo ba yun? Sa Lucas chapter 23 verse 42 to 43, puntahan natin yon. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Nakita niyo ba yun? Sabi ni Jesus, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi yung pagkatapos ng tribulation o after my second coming, hindi po. Ngayong araw, ang sinabi ni Jesus dito sa magnanakaw na ito. Bakit? Dahil yun ang araw na pareho silang namatay. At agad sila ay dinala sa paraiso. Natandaan niyo rin ba yung sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5? Verse 6 to 8, ito yung sabi niya. Kaya't kami laging nagtitiwala, bagaman nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan, sa katawan,
kami ay malayo sa Panginoon, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. To depart from the body is to be at home with the Lord. Saan? Sa paraiso. No? Kaya naniniwala ako, ito yung ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyang, to live is Christ and to die is gain. Diba? Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay ano? Pakinabang. At ito ang katotohanan na taglay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Na ang paglisan sa katawang ito, ang ibig sabihin niyan ay makakasama natin ang Panginoong Hesus. Saan? Sa paraiso. Kaya pala marami na ang gustong umuwi. Di ba? Uwing-uwi na ako. And then he also said, pagdating dito sa verse 4, sabi niya, nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi ipinahihintulot sa tao na ulitin. Ang narinig ni Pablo ay hindi niya pwedeng ibigkas. Hindi dahil sa hindi niya ito kayang maintindihan, kundi dahil pinagbawalan siya ng Diyos na magsalita tungkol dito. Ang mga ito ay binigay kay Pablo para sa kanyang pansariling kapakanan at hindi para ipasa ito o ipamalita. Ngunit, bakit siya pinayagang dumanas ng ganong kamangha-manghang karanasan at pagkatapos ay ipinagbawal naman siya na ibahagi ito sa iba? Bakit? Katulad ng sinabi ko kanina, naniniwala ako na si Pablo ay binigyan ng ganong klaseng pribilehiyo na makita at maranasan ang kaluwalhatiang darating upang maihanda siya at suportahan siya sa mga mas malalaking paghihirap at pagsubok na kailangan niyang pagdaanan para sa kapakanan ng Ebanghelyo ni Kristo at ng kanyang iglesia. Naalala niyo pa ba yung sinabi ni Jesus tungkol sa kanya? No? Yung sinabi ni Jesus nung si Ananias medyo nagatubili na puntahan si Pablo sa Damascus at ipagdasal siya upang gumaling sa kanyang pagkabulag. Puntahan natin yung mga Gawa, chapter 9, verse 15 to 16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin, alang-alang sa aking pangalan. You know what? Amongst the disciples or the apostles of Christ, naniniwala ako na si Pablo ang dumanas ng matinding paghihirap. Hindi ko sinasabing yung ibang mga disipulo hindi dumanas ng hirap. Pero amongst all of the disciples, siya yung dumanas ng pinaka-matindi. Kaya kung pupuntahan natin ngayon yung verse 5 sa ating pangunahing talata, ang sabi rito ni Pablo, alang-alang sa taong iyon, ako'y magmamalaki. Ngunit alang-alang sa aking sarili, ay hindi ako magmamalaki, maliban sa aking mga kahinaan. Dito makikita natin muli yung pag-aatubili ni Pablo sa yung parang pagmamalaki sa kanyang sarili. No, ayaw niyang magmayabang tungkol sa kanyang sarili. Ang sinasabi ni Pablo dito ay handa niyang ipagmalaki ang lalaking iyon. At alam naman nating lahat kung sino yung lalaking iyon. Siya rin yun, di ba? Si Pablo din yun. Na ayon sa kanya, 14 na taon na ang nakakaraan ay nakatanggap ng pangitain mula sa Panginoon. Sabi niya, ang lalaking yun, ang Pablo na yun, ay handa niyang ipagmalaki.
Bakit? Dahil alam niya na ito ay hindi galing sa sarili niya. Ito ay gawa ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng pangitaing yun at pinahintulutan siyang maranasan ang paraiso. Ngunit kung siya lamang daw, kung sino siya, nung sinusulat niya ang liham na ito, sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang ipagmalaki ang kanyang kahinaan. Kaya nga, di ba yung sinasabi ni Diyos last Sunday, parang nagkikringe si Paul nung binabanggit niya itong experience niya. Puntahan na natin ngayon ang ating pinakahuling punto sa verse 6. Ngunit kung nais kong magmalaki, ay hindi ako magiging hangal, sapagkat ako'y magsasabi ng katotohanan, ngunit nagpipigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. You see, at the end of the day, makikita mo si Pablo na sinusubukan pa rin niyang iwasan ang anumang papuri para sa kanyang sarili. Alam niyo, sa ganitong uri ng karanasan na ibinahagi niya sa kanyang liham para sa mga taga-Korinto, no, madali niya sanang gawin yung ginagawa ng mga huwad na apostol na ito. Di ba? Madali niyang i-attribute niya sa kanyang sarili itong karanasan na ito para maitaas niya yung kanyang sarili. Mailagay niya sa pedestal ang kanyang sarili. Pero ganun pa man, iniwasan pa rin niyang gawin ito. Hindi niya ginawa yun. Pero alam ninyo, yung ganitong uri ng tukso, laging nariyan yan eh. At yung ang dahilan kung bakit bilang isang makasalanang tao, palagi tayong natutukso na ipagmalaki yung ating sarili. Parati nating iniisip ang sarili natin. At yan ay dahil sa ating makasalanang kalikasan. At sa kasamaang palad, minsan din yung mga ngaral ng salita, sana minsan lang, nagagawa din nila itong pagmamayabang o pagmamalaki. Nakakalungkot man sabihin, minsan mula pa sa pulpito, na kung saan ay pinagmamayabang nila yung kanilang mga kredensyal, no, yung mga natapos na nila, no, o yung mga ministeryo kanilang ginagawa, sa halip na ituro ang lahat ng papuri sa dakilang tagapagligtas. Mga kapatid, ito ay isang pakiusap. Kung ang sino man sa inyong mga pastor ay nagsimulang magyabang, no, dito sa pulpitong ito, pagsabihan nyo kami. No? Okay lang na pagsabihan nyo kami. Yung nga lang siyempre with graciousness and with love. No? Wag naman yung bigla nyo na lang sabihin, uy, mag-step down ka na dyan. Ang yabang-yabang mo, hindi ka pwede dyan. Wag ganun. No? Pakiusap lang namin. But really, kung napansin nyo na may ginagawa kaming ganun, pagsabihan nyo kami. Lovingly and graciously. Pero alam nyo, tingin ko talaga, sa ganong klase nang gagaling si Pablo. Ito mismo yung sinasabi ni Pablo. Gustuhin man niyang ipagmalaki ang kanyang mga nagawa o itong divine experience na na-experience niya na nakapunta siya sa paraiso. Ang sabi nga niya hindi niyo ako dapat akusahan ng pagiging hangal. Bakit? Bakit daw? Kasi ang sabi niya, nagsasabi ako ng totoo Totoo naman yan Accomplishments ko yan Naranasan ko yan Kinausap talaga ako ng Diyos Kaya huwag niyo sasabihin na ako ay hangal. Dahil ang lahat ng binanggit ko rito, yung aking pagiging isang Hebreyo, yung aking pagiging isang Israelita, na ako ay galing sa lahi ni Abraham, yung lahat ng mga karanasan na aking dinanas, yung hirap at pagdurusa, at itong
karanasan na kung saan ay nagkaroon ako ng ganong klaseng pangitain na napunta ako sa paraiso, ang lahat ng ito ay totoo. Nangyayari talaga ito. Kaya huwag niyo akong sabihan na ako ay isang hangal. Ngunit, hindi dyan nagtatapos eh. Ano sabi ni Pablo? Ngunit, nagpipigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ang sinasabi ni Pablo dito, umiiwas talaga siya sa pagyayabang tungkol sa karanasang ito. Bakit? Nang sa gayon daw ay walang sino mang magsasabi ng higit pa sa kanilang nakikita o naririnig mula sa kanya. Ang sinasabi lang ni Pablo dito ay upang ang kaluwalhatian daw ay hindi mapunta sa kanya, kundi sa Panginoong Hesus lamang, na siyang nararapat na tumanggap ng kaluwalhatian. Hindi rin naman siya pinahintulutang magsalita, di ba? Ng mga pananalita na narinig niya doon sa ikatlong langit o sa paraiso. Sinabi ni Pablo na hindi siya magmamalaki upang ibigay lamang nila sa kanya ang kanilang nakikita, upang ibigay lamang nila sa kanya ang kanilang nakikita at naririnig mula sa kanya. Ibig sabihin, para yung mai-attribute lang kay Pablo, ay kung ano lang yung nakikita sa kanyang kaanyuan at kung ano ang nagmumutawi sa kanyang mga bibig. Para sa mga tunay na nakakakilala kay Pablo, nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. At yan ay sinadya ni Pablo na makita ng tao sa kanya. Hindi kung ano ang nagawa niya o natapos niya para sa Diyos, kundi upang makita ng mga tao na ang kapangyarihan ng Diyos ay naipapahayag lamang sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. Ngunit sa kasamaang palad, para sa mga huwad na apostol at sa mga nalinlang nila, napagkamalan nilang mahina at walang kalatoy-latoy si Pablo bilang isang tagapagsalita o bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang hindi nila alam ay sinadya iyan ni Pablo na magpakumbaba upang maiwasan ang pagtanggap ng anumang papuri mula sa tao. Ang gusto niya ay ibigay ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian sa tunay at nararapat na tumanggap nito. At yun ay walang iba kundi ang ating dakilang tagapagligtas na si Jesucristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa 2 Korinto chapter 4 verse 5. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Alam nyo mga kapatid, hindi madali na iwasan ang pagmamayabang. Kasi likas ito sa atin eh. Because of our depravity, yung ating pagiging makasalanan. At lalo na ngayon, kung saan ang materialismo at yung social media ay tunay na laganap. Ito ay naging madali para sa atin na ipagmalaki kung ano ang mayroon tayo at kung ano ang ating natamo sa buhay na ito. Ngunit, kung ikaw ay tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo, dapat nating malaman at maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga ni Santiago sa chapter 4 verse 6, ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo o mayayabang, ngunit nagbigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang mga paraan o pamantayan ng mundo ay kabaligtaran sa itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi mo mauunawaan na sa harap ng Diyos ay wala tayong halaga, at kung hindi mo kinikilala na ang iyong sarili na ikaw ay isang makasalanan, hindi mo talaga maunawaan
kung bakit mas pipiliin ni Pablo na ipagmalaki ang kanyang kahinaan kaysa sa kanyang kalakasan. Etong sinabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 2 verse 1 to 5. Sabi niya, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuon ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kanyang kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, makikita natin dito na malinaw na nauunawaan ni Pablo kung sino ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Kaya naman hindi siya mangangaral o magyayabang ng anumang tungkol sa kanyang sarili, kundi tungkol lamang sa Panginoong Hesus at siya na ipinako sa krus. Ang tiwala ni Pablo ay hindi kailanman sa kanyang sarili. Nakaramdam nga siya ng panghihina takot at labis na panginginig. Ngunit dahil ang kanyang pagtitiwala ay nakaangkla sa ating dakilang tagapagligtas at hindi sa karunungan ng tao, nagawa niyang magtiis at magtiyaga sa lahat ng mga pagsubok at paghihirap na kanyang pinagdaanan para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Kapatid, kung talagang kilala mo ang Diyos, kung talagang kilala mo ang Panginoong Hesukristo, dapat alam mo kung ano ang dapat mong ipagmalaki. Ipagmalaki na tunay mong nauunawaan at nakikilala ang Panginoon, ang nag-iisang tunay na Diyos. Ipagmalaki mo ang Ebanghelyo. Ihayag mo ang Panginoong Hesus na namatay para sa ating mga kasalanan at sa ikatlong araw ay nabuhay muli. Na kung sino man daw ang maniwala at sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung kailangan nating magmalaki, ang dapat lamang nating ipagmalaki ay walang iba, kundi ang ating tagapagligtas, na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At tayo po ay magtatapos dito sa ating scripture reading kanina sa Jeremiah 9 verse 23 to 24. Medyo iniba ko yung translation. Mas maganda kasi itong translation na ito. Verse 23, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko, ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanang aming narinig sa hapong ito. Panginoong Hesus, turuan niyo po kami na parati kaming magpakumbaba sa inyong harapan. Na aming maintindihan na kung hindi dahil sa inyo, ay wala kaming kabuluhan, wala kaming saysay dito sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming napagkukuhaan ng mga aral, ng mga katotohanan na nakakatulong sa aming pamumuhay. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong grasya at sa inyong pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin ang Diyos at salamat, Pastor George, sa pagpapahayag ng kanyang salita. Patuloy po nating pagnilay-nilayan ng mga katotohanang ating narinig. Hayaan nating patuloy na baguhin ng salita ng Diyos ang ating pag-iisip nang maunawaan natin ang tunay na pagpapakumbaba. Ang maintindihan natin na ang ating mga kahinaan at limitasyon ay patunay ng ating pangangailangan sa biyaya ng Diyos sa bawat oras. Ang maintindihan natin ang katotohanan na na kay Kristo lamang ang ating kalahatan. Din pong sabay-sabay na awitin. Ikaw ang aking kalakasan, kayamanang nasumpungan, aking kalahatan. Yaman na natutuklasan, ang iwan kay kabaliwan, aking kalahatan. Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngalay purihin. Sala ko'y iyong dinala, pinasan mo aking hiya, pinupuri kita. Tuwing ako'y nadarapa, ako'y iyong dinadala, Diyos kang mapagsinta. Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngalay purihin. Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngalay purihin. Ngalay purihin. Ngalay purihin. Ilang mga paalala po lamang. This coming Wednesday, ating pong yung prayer meeting for all GFC members. Gagawin po ito sa November 5, 7:30 p.m. via Zoom. At tapos po yung sa darating na Huwebes, November 6, yung ating Tagalog Online Bible Study, alas 8 po ng gabi, via Facebook Live. No? Yung ating session ay yung session 9, ang kasalanan ng pagkainggit at pagkaselos. At yung Youth Bible Study naman po, itong darating na Sabado, November 8, alas 3, live dito po sa GFC Center. Ang kanilang series po ay yung Sunday School Revisited. So kung maaari po ay imbitahan nyo yung mga youth sa inyong mga kapamilya o mga kaibigan. Ang ating benediction passage ay sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 23 to 24. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo.
na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed day, everyone.